Panginoon Diyos sa tayo ay iligtas, pero gusto mangyari sa iyo ng Diyos ay not just to save you, but God also wants to lead you. Is it not just sacrificing, but there's also leading. Hindi lang makeover ang gustong gawin ng Panginoon Diyos sa iyo, but gusto niya ay magkaroon ng takeover sa iyong buhay. Ang gusto niya ay hindi lang magkaroon ng forgiveness from the past. Gusto niya i-lead ka into a bright future. The best is yet to come, ika nga. Ganun tayo niya kamahal. Kung tayo sa ibabaw ng lupa na habang namumuhay tayo, gawin natin kung ano ang nararapat, kung ano ang pwede natin iambag sa ating Panginoon. Although, nagkakamali pa rin tayo at nagkakasala. Pero alam natin na may Diyos na nag-sacrifice alang-alang sa iyo, sa ating mga anak, at sa mga ating mga magulang. Sinacrifice niya lahat ng kanyang buhay para sa ating lahat upang tayo ay maitawid sa ating mga kasalanan. Dahil doon, maraming nangyari sa kasalukuyan panahon hanggang sa ngayon. Muli siyang nabuhay dahil sa ating lahat. Siya ang aking buhay, siya ang aking kalusugan, at siya rin ang aking kaligtasan. Mula na makilala ko siya, binigyan niya ako ng panibagong buhay, katulad rin po ng kanyang muling pagkabuhay sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako ay kanyang pinatawad sa aking kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa ngayon. Tanging ang Kristo lang ang siyang gumagabay at nagbibigay liwanag sa ating buhay. Salamat sa Panginoon dahil ganun tayo niya kamahal. Pinadala niya ang kanyang buntot na anak alang-alang sa atin. Yung dating defeated mentality ngayon ay victor mentality. Yung dating naghihirap ngayon ay sumasagana. Yung dating mahina lumalakas. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya ako ng katiyakan ng kaligtasan tungkol sa buhay na walang hanggan sa piling niya.
Alam po ng Panginoon ang lahat ng ating po mga pinagdadaanan, mga kapatid. He is an omniscient God at wala pong bagay na hindi niya po alam. Alam niya ang ating puso kung tayo po ay malungkot, masaya, nahihirapan, umalwa ang buhay. At alam niya yung mga pagkakataon na ikaw ay nababalisa at natatakot. Ngunit ano pong respond ng Panginoon sa panahon po na tayo po ay nahihirapan at natatakot? Nung siya po ay naririto sa mundo kasama ng kanyang mga apostol, mga disipulo, palagi po niya sinasabi yung word na parsyo. Ibig sabihin po is, do not be afraid. Take courage. Lakasan mo ang loob. Huwag kang matakot. Tatagan mo ang iyong kalooban. Alam ng Panginoon na madalas tayo natatakot. Yun po yung nature natin. Actually, sabi nga po sa psychology that the most dominating emotion sa tao ay yung takot. At even yung kanyang mga apostol, and even yung greatest man and woman sa Bible, kahit sa Old Testament, ay natatakot din po. Kaya naman, paulit-ulit pong ini-encourage tayo ng Panginoon, ng Panginoon, ng Diyos, na huwag po tayong matakot. Isa po sa pinakaunang mensahe po ng pagkabuhay ng ating Panginoon ay yung pag-encourage sa atin ng Panginoon na huwag po tayong matakot. Makikita po natin sa storya sa Matthew chapter 28, ang unang mensahe na narinig po ni Maria Magdalena na unang saksi sa pagkabuhay ni Jesus, yung sinabi ng anghel sa kanya sa verse 5, huwag kang matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. In verse 6, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at inilita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Sa mensaheng ito ng muling pagkabuhay po ng ating pong Panginoon, iniimbitahan po tayo ng Panginoon sa kanyang presensya. In spite na meron po tayong takot, in spite na meron tayong mga pagdududa, in spite na meron po tayong confusions o kaguluhan ng ating pong mga kalooban. Alam po ng Diyos yan. Pero sa kabila ng ganung sitwasyon natin, patuloy po tayong hinihilikayat ng Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya. Sabi po sa Mateo chapter 11 verse 28, ang sino mang natatakot, ang sino mang nabibigatan, ang sino mang naguguluhan at sino mang nahihirapan sa kanyang mga pasanin, sabi ng Panginoon, lumapit kayo at kayo makakasumpong ng kapahingahan. At isa pong magandang balita, isa pong magandang mensahe ang iniwan sa atin ng istoryang ito. Na maliban po sa in-encourage po tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya, sa kabila ng ating mga takot, ini-encourage din tayo ng Panginoon na tignan natin yung empty tomb. Sabi po ng anghel, tingnan ninyo, halika kayo, tingnan ninyo, wala na si Jesus sa libingan nito sapagkat siya'y muling nabuhay. Ibig sabihin, kahit na ang kamatayan ay hindi naging hadlang para pagtagumpayan ni Jesus ang buhay. Ganun po sa ating mga kapatid. Ito po ay nagpapakita na si Jesus ay tunay na Diyos. At ang sabi po sa Romans chapter 8, verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesus? Kaguluhan kaya, ang kapigatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Wala pong makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. That even death, na-conquer po yan, na-overcome po yan ni Jesus. Kaya wala pong imposible sa Kanya. Ano man po yung mga bagay na pinapanalangin po natin, mga bagay na dinidesire natin, ipagkakaloob po yan. Wala pong mahirap, wala pong mabigat sa ating pong Panginoon. All things are possible. There is nothing impossible to our God. Kaya po niyang gawin ang lahat ng bagay kung loloobin po ng ating Panginoon.
na sabi ng Panginoon, ang kanyang intention sa atin, ang kanyang mission sa buhay natin, ay bigyan po tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang plano po niya, hindi po niya tayo ipapahamak, hindi bibigyan po niya tayo ng magandang bukas. At makakaasa po tayo sa Panginoon kasi even death, He conquers. Tingnan natin yung kapangyarihan ng Diyos. No? Wala pong imposible sa Kanya na kahit po kamatayan ay hindi po naging hadlang. Kaya wala pong bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Amen. At pinakahuli po mga kapatid, sinabi din po dito na magmadali kayo ang ibalita sa kanya mga alagad na siya'y muling nabuhay. Siyempre mga kapatid, na hindi po natin pwedeng hindi sabihin o itago, no, o isikreto yung mga mabuting balita na ating narinig. Ang tendency natin kapag nakarinig po tayo ng mabuting balita, ito po yung ating ipinapahayag. At ini-encourage po tayo ng ating Panginoong Jesus na maging liwanag, na maging asin at ilaw sa mundong ito. Be the salt and light. Be the catalyst na sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mensahe ng mabuting balita. At ano po ang mabuting balita? Ang mabuting balita po ay si Jesus ay nabuhay, namatay, ngunit muling nabuhay para sa atin. Amen? Para po tayo ay tubusin sa ating kasalanan at ipaalala sa atin na mayroong Diyos na nagpapahalaga at nagmamahal po sa bawat isa po sa atin. Kaya mga kapatid, sa mundong ito na patuloy na dumidilim dahil sa mga nararanasan po natin, mga samot-saring, mga problema, pandemic, samot-saring mga balita na nakapanghihina ng ating pong mga kalooban, na marami pong nawalan ng buhay, marami pong nawalan ng hanap buhay. Ang tao ay punong-puno na po ng takot at pangamba. At hindi mo hayaan na gamitin ka ng Panginoon na maging daluyan ng kanyang pag-ibig, na maging daluyan ng kanyang liwanag. Sabi nga po sa John chapter 1 verse 5, kailanman hindi nagagapi ng dilim ang liwanag. At sino po ang liwanag? Ang liwanag po ay si Jesus. At ang sabi po ng Biblia, the truth shall set you free. Kapag narinig po ng mga tao ang mensahe patungkol kay Jesus, yung ang katotohanan o sino mong katotohanan kung hindi ang ating Panginoong Jesus, tiyak po ito po ay makapagpapalaya sa kanila pong mga puso, sa kanila pong mga buhay. Yan po yung magandang mensahe ng mabuting balita. Ini-encourage po, hinihikayat po tayo ng Panginoon that despite of our imperfections, doubts, and fears na lumapit sa Kanya, tingnan natin, sariwain natin ang Kanyang kapangyarihan, maranasan na i-desire natin na maranasan pa natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. At higit sa lahat, yung pag-ibig, yung kabutihan ng Diyos na naranasan sa natin, na natanggap natin mula sa Kanya, ay iparanas din po natin sa pamamagitan po ng buhay natin na patuloy po natin pinapagamit sa ating pong Panginoon. Para po na maliwanagan din ang mga tao sa ating pong paligid. Maraming salamat sa oras mo, kapatid. God bless you. Magandang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. Kagalakan ko po na ako po ay bumati sa inyo na ang pagpapala ng Diyos, yung kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapatawan ay nasa atin. Sapagkat tayo po ay nilikha ng Diyos na special. Tayo po yung masterpiece ng Panginoon kaysa sa mga bagay na nilikha dito sa ating kapaligiran. Tayo special. Kaya isa pong kagalakan na ibahagi po itong mensahe ito na ibinigay sa atin ng Panginoon na pagkakataon patungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ito ay yung sentro ng ating pagdiriwang sa araw na ito, yung muling pagkabuhay ni Hesus. Sapagkat ang katuroan ng mga Saduseo at mga Gnostic people ay walang muling pagkabuhay. Hanggang ngayon, ito po yung pinangahawakan ng mga Hudyo. Maraming Hudyo na hindi naniniwala na si Jesus ay talagang nabuhay. Pero dahil ito po yung saligan, sentro
ng pangangaral ng mga apostol na si Jesus ay muling nabuhay hanggang sa ating pong panahon ay nakarating. Sapagkat sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14, and if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Wala pong katuturan, walang kabuluhan ang pangangaral ng mga apostol. Walang kabuluhan ang pagsusulat ni Pablo kung hindi po nabuhay sa Jesus. Walang kabuluhan ang ating mga pananampalataya at pananampalataya ng mga apostol kung hindi nabuhay sa Jesus. Dito po nakasalig ang ating pananampalataya. Dito po nakasalig ang mabuting balita na sa Jesus, bagamat siya ay namatay, pero siya po ay muling nabuhay. Maging mga kapatid, ang kamatayan ay hindi nagtagumpay kay Jesus. Amen? Sa Jesus ay ginapi niya ang kamatayan. Si Adan, ang dulot niya ay separation dahil sa kasalanan. Yung ginawa ni Adan dahil siya ay sumuway sa kalooban ng Ama. Pero dahil ang pag-ibig ng Diyos ay umiiral sa puso ng ating Panginoon, ginawa niyang si Jesus na kanyang anak ay maging handog, maging ransom, katubusan sa ating mga kasalanan. Hindi po pumayag ng Ama na ang kanyang special na ginawa ay mapahamak lang. Si Jesus ang katugunan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dinala ni Jesus ang sakit, ang kasalanan, ang sumpa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa krus ng Kalbaryo, ito po yung dahilan ng pagtakip ng ating mga kasalanan, yung ating kahiyan. Hindi niya na tayo tinuring na makasalanan, tayo ay kanyang nilinis sapagkat siya na mismo yung gumawa para sa atin. Dahil siya po ay muling binuhay hanggang ngayon, mga kapatid, ang ating pag-asa ay naroon. Yung mga namatay kay Kristo ay mabubuhay na muli. Amen? Ito po yung ating pagdiriwang ngayon. Ang sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa iyong mga kasalanan. Kung hindi nabuhay si Jesus, yung kasalanan natin ay mananatili. Yung ating karumihan ay mananatili at mananatili tayo na hindi karapat-dapat sa Diyos. Salamat sapagkat si Jesus na ating pong pinananampalatayanan, nananalig sa kanyang mga pangako ay muling nabuhay. Hindi po siya nanatiling namatay. Kaya ang ating kasalanan ngayon ay nalinis. Kaya tayo naging righteous. Nagkaroon tayo ng gift of righteousness because sa kanyang muling pagkabuhay sa kamatayan. Kaya tayo mula sa kamatayan ng kasalanan tungo sa buhay na nais ng Panginoon na kapiling ang Diyos. Ang Kalbaryo ay naging dahilan ng ating pong muling pagkabuhay. At tayo po ngayon ay magalak, matuwa sapagkat ang ating pinananampalatayanan ay nabuhay na muli. Walang iba kundi si Jesus. God bless you all, my dear brothers and sisters in Christ. Manatili po tayo sa mga pangako ng Panginoon at sa kanyang mga salita na ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. God bless you all. Magandang umaga po sa lahat. Ito po si Pastora Evelyn. Nandito po ako, bumabati sa inyo na Happy Easter. Ito po ay good news sa atin kasi the greatest event na nangyari sa ating buhay dahil nagtagumpay po ang ating Panginoon. Hallelujah, sa anumang kasalanan, anumang punishment na nakatoon sa akin. Sabi nga ng Panginoon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life.
And in His time, ang lahat po ay naganap dahil alam po ng Panginoon ang lahat na magaganap sa ating buhay. So dumating ang pagkakataon na ito na po nagkaroon ng resurrection na sineselebrate natin ngayon, a very special event dahil ang good news ay nagkaroon ng victory. Nagkaroon tayo ng nawala yung penalty, yung wrath ng Panginoon sa ating separation dahil sa ating Panginoong Hesukristo na binigay as a ransom for our sins. So, sa kabutihan ng Panginoon, dahil God is a God of love, ay hindi niya hinayaan ang kanyang mga nilikha ay mapariwala. So, nandun po ang pag-ibig ng Panginoon and through His Son, Jesus Christ, ay inalay, hindi dahil sa mga soldiers, hindi sa mga pariseyo, ano man ang kanilang binalak, kundi ito ay lahat ay pinan ng Panginoon before the foundation of this world. Kasi He knows everything, He is a sovereign God, at hindi niya hahayaan. Siya ang Diyos ng pag-ibig, hindi niya hahayaan na ang kanyang nilikha ay mapahiwalay sa kanya. Kaya siya mismo rin ang gumawa ng daan, na inalay niya ang kanyang anak through His obedience. Ang ating Panginoon ay nandun dumalo ang pag-ibig ng Panginoon sa kanya para sa atin. And we are all victorious now dahil ang Holy Spirit through this resurrection ay ang Holy Spirit ay dumating sa atin, tinanggap natin as we believe, and nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon as we trust in Him. Amen? So, sabi nga sa Isaiah 59:2, ang ating kasalanan ang siyang nagpahiwalay sa ating Ama. So, pero nandun na lang ang kabutihan ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya na ang Panginoon ay nanirahan sa atin with Christ in us dahil sa ganong pag-ibig niya sa atin. Amen? So, salamat sa Panginoon. We are all victorious now. At nandun ang Holy Spirit kung tayo magtitiwala, anumang takot. Amen. So, naranasan ko ito kahapon, talagang pinakita niya sa akin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang spirit, hallelujah, na nakita ko na kapag nag-tune in lang tayo sa kanya, magtitiwala. Amen? Makikita natin ang kanyang kapangyarihan, ano man ang takot na nangyari sa ating paligid. He is a victorious God. Sabi nga, the battle is not yours, it's mine. Kung tayo lang po ay magtitiwala sa kanya. Amen? So, salamat po sa Panginoon. We have that peace of mind. Alagaan tayo ng Panginoon, iingatan through this COVID time. Because He is a victorious God, He is not a liar, at nandun ang tagumpay dahil siya po ay nag-resurrect. Amen. And that's why we celebrate this Resurrection Day, dahil sa kanyang pag-alay sa kanyang buhay at naganap ang kalooban ng Ama sa atin. Magtagumpay tayo, there's transformation in our life.